7 prutas na healthy, pero maaaring bumaba ang buhay ng seniors. Hindi lahat ng prutas ay ligtas para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Bagamat kilala ang mga ito bilang bahagi ng masustansyang pagkain, may ilang uri ng prutas na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan ng mga seniors, lalo na kung may kasamang kondisyon gaya ng diabetes, alta presyon, o sakit sa bato. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 karaniwang prutas na madalas itinuturing na healthy, ngunit kailangang iwasan o limitahan ng mga matatanda upang maiwasan ang posibleng komplikasyon sa kalusugan. Ang mangga ay isa sa mga pinaka-popular na prutas sa Pilipinas at sa maraming bansa sa Asia. Kilala ito bilang mayamang pinagkukunan ng vitamin C, vitamin A, at antioxidants na nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya. Gayunpaman, sa kabila ng mga benepisyong ito, ang mangga ay may napakataas na nilalaman ng natural na asukal, partikular na fructose. Ayon sa datos mula sa USDA National Nutrient Database 2021, isang tasa ng hiniwang hinog na mangga, halos 165 gramo ay naglalaman ng humigit kumulang 23 gramo ng asukal para sa mga nakatatanda na may type 2 diabetes, prediabetes, o insulin resistance. Ang sobrang pagkonsumo ng mga prutas na may mataas na glycemic load ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas sa blood sugar levels. Isang pag-aaral na isinagawa sa India at inilathala sa Journal of Clinical and Diagnostic Research noong 2017 ay nagpakita na ang matataas na antas ng fructose mula sa mga prutas, gaya ng mangga, ay maaaring magpababa sa insulin sensitivity kapag kinain ng labis. Sa mga seniors na may bumababang metabolic efficiency dahil sa edad, ito ay isang risk factor na kailangang bantayan. Bukod pa rito, ang sobrang fructose intake ay naiugnay rin sa non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. Isang kondisyon na karaniwang hindi agad nagpapakita ng sintomas, ngunit maaaring lumala sa paglipas ng panahon. Ayon sa isang artikulo mula sa Clinical Liver Disease 2020. Ang mga matatandang may NAFLD ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon sa atay kung patuloy ang labis na fructose consumption mula sa diet. Dapat ding tandaan na habang ang mangga ay mayaman sa fiber, ang sobrang pagkonsumo nito, lalo na kung walang kasamang protina o taba, ay maaaring magresulta sa blood sugar spikes na sinusundan ng biglaang pagbaba ng enerhiya. Sa mga seniors, ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo, panghihina, at fatigue. Rekomendasyon para sa mga matatandang may maayos na blood sugar control. Ang mangga ay maaaring kainin sa limitadong dami, halimbawa, kalahating tasa mga 80 gramo, isang beses sa isang araw. Mas mabuti kung may kasamang high-fiber food or lean protein. Para sa mga may diabetes, mainam na kumonsulta muna sa dietitian o doktor bago isama ito sa araw-araw na diet. Iwasan ang labis na pagkonsumo, lalo na sa anyo ng mango shake, dried mango, o prutas na labis ang pagkahinog. Ang pakwan ay isang prutas na kilala sa mataas na water content nito, halos 90% ng timbang ay tubig. Dahil dito, ito ay karaniwang itinuturing na pampalamig at pantanggal uhaw, lalo na sa panahon ng tag-init. May taglay din itong vitamin C, vitamin A, at antioxidants gaya ng lycopene na may potensyal na benepisyo sa kalusugan ng puso. Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong aspeto ng pakwan, mayroon din itong mga katangian na maaaring hindi angkop sa kalagayan ng mga nakatatanda, lalo na sa may mga blood sugar disorders.
Ayon sa Harvard Medical School Glycemic Index Database 2022, ang pakwan ay may glycemic index GI na 72 na itinuturing na mataas, bagamat ang glycemic load GL nito ay mababa sa maliit na serving. Ang GI ay nagpapahiwatig ng bilis ng epekto ng pagkain sa blood sugar. Para sa mga senior na may impaired glucose tolerance or diabetes, ang pagkain ng prutas na may mataas na GI ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng glucose sa dugo, na sinusundan ng mabilis ding pagbagsak, isang pattern na maaaring magdulot ng pagkahilo, pagod, at panganib ng hypoglycemia sa mga umiinom ng maintenance medication. Sa isang review article mula sa Nutrients Journal 2020, tinalakay na ang mga matatanda ay may pagbabago sa glucose metabolism at mas sensitibo sa mga pagkain na may mataas na GI. Kaya't kahit na walang sakit, ang madalas na pagkain ng pakwan sa malaking dami ay maaaring makasagabal sa blood sugar regulation sa populasyong ito. Bukod dito, ang pakwan ay mababa sa fiber, isang mahalagang sangkap sa pagbagal ng sugar absorption sa katawan. Kapag kinain ang pakwan na walang kasamang protina o taba, mas mabilis itong naa-absorb sa daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng tinatawag na glycemic spike. Ang ganitong epekto ay maaaring maging problema sa mga seniors na may sedentary lifestyle, sapagkat mas mababa ang glucose utilization sa katawan. Para naman sa mga senior na may chronic kidney disease CKD, ang mataas na fluid content ng pakwan ay maaaring maging sanhi ng fluid retention kung hindi maayos ang kidney function. Ayon sa National Kidney Foundation 2021, ang sobrang fluid intake sa mga may advanced CKD ay maaaring magdulot ng edema at hypertension. Rekomendasyon para sa mga seniors na walang kondisyon sa blood sugar o bato. Ang pakwan ay maaaring kainin sa maliit na bahagi. Halimbawa, isang hiwa mga 100-150 gramo at mas mainam kung isasabay sa pagkain na may fiber o protina. Iwasan ang pakwan sa anyo ng juice or smoothie dahil nawawala ang natural fiber at mas mabilis itong sumisipa sa asukal sa dugo. Para sa may diabetes o CKD, mahalagang kumonsulta sa health professional bago isama ito sa pang-araw-araw na diet. Ang lychee o litchias ay isang prutas na karaniwang iniuugnay sa matamis na lasa at mabangong aroma. Ito ay may taglay na vitamin C, copper, at ilang antioxidants na maaaring makatulong sa immune function. Gayunpaman, sa kabila ng mga nutrisyon nito, ang lychee ay kilala rin sa mataas na asukal at ilang natural na compounds na maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa kalusugan ng mga seniors kung hindi makokontrol ang dami ng kinokonsumo. Ayon sa datos mula sa USDA Food Data Central 2021, isang tasa ng sariwang lychee, humigit kumulang 190 gramo, ay naglalaman ng 29 gramo ng sugar, nakatumbas o higit pa sa ilang uri ng soda. Ang ganitong konsentrasyon ng natural sugar ay maaaring maging sanhi ng hyperglycemia sa mga matatandang may type 2 diabetes o nagmo-monitor ng blood sugar. Kapag kinain sa maraming dami, ito ay maaaring magdulot ng insulin spike na hindi ka nais-nais para sa mga may metabolic disorders. Bukod sa nilalamang asukal, ang lychee ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na hypoglycin A at MCPG, methylene cyclopropyl glycine. Ayon sa isang ulat mula sa The Lancet Global Health 2017, ang labis na pagkonsumo ng hilaw na lychee nang walang laman, ang tiyan ay naiugnay sa outbreak ng acute encephalopathy syndrome sa mga bata sa India. Bagamat ang mga senior ay hindi kabilang sa kasong ito, ang insidente
ay nagpapahiwatig ng panganib ng ilang toxins sa lychee, lalo na kung kinokonsumo ng hilaw at labis. Para naman sa mga matatandang may fatty liver or non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, ang mataas na sugar load mula sa lychee ay maaaring makadagdag sa liver fat accumulation. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Hepatology 2020, pinapakita na ang fructose overload kahit galing sa natural na sources tulad ng prutas ay konektado sa progresyon ng NAFLD na mas karaniwan sa matatandang may sedentary lifestyle. Dahil sa laki ng prutas, madali ring makakain ng higit sa inaasahan. Ang isang tipikal na serving ng 10 to 12 pirasong lychee ay maaaring maglaman ng mahigit 25 o 30 gramo ng sugar, lalo na kung ito ay overripe. Para sa mga senior na may concern sa timbang, blood sugar at liver health, ito ay kailangang bantayan. Rekomendasyon: limitahan ang pagkain ng lychee sa maliit na bahagi lamang, halimbawa 5 cents at 6 na piraso bilang bahagi ng balanced meal. Iwasan ang pagkain nito sa walang laman ang tiyan at huwag pagsabayin sa ibang high-sugar fruits. Para sa may diabetes o fatty liver, mas makabubuting iwasan o kumonsulta muna sa doktor bago ito isama sa regular na dieta. Ang processed o canned lychee na may syrup ay lubhang mataas sa sugar content at hindi inirerekomenda para sa mga nakatatanda. Ang durian ay kilala bilang hari ng mga prutas sa maraming bahagi ng Southeast Asia dahil sa kakaibang amoy at matapang na lasa nito. Bagamat ito ay may taglay na mahahalagang nutrients tulad ng vitamin C, potassium, at fiber, ang durian ay may ilang katangiang dapat isaalang-alang ng mga taong nasa edad 60 pataas, lalo na kung may kondisyon sa puso, bato, o metabolismo. Batay sa USDA Food Data Central 2221, isang tasa ng durian halos 243 gramo ay may 357 calories, na mas mataas kaysa karamihan sa ibang prutas. Bukod dito, ito rin ay may 13 gramo ng fat. Karamihan ay monounsaturated ngunit may halong saturated fat. Sa mga matatandang may kondisyon gaya ng dyslipidemia o mataas ang kolesterol, ang labis na pagkain ng durian ay maaaring magdagdag ng dietary fat load na hindi ka nais-nais para sa cardiovascular health. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology 2019, ang mataas na calorie at fat intake mula sa ilang uri ng pagkain ay maaaring magpalala sa kondisyon ng mga pasyenteng may coronary artery disease, lalo na kung ang physical activity ay mababa. Bagamat ang natural fats sa prutas ay hindi kasing peligroso ng trans fats, ang kabuuang energy surplus mula sa prutas na mataas sa calories gaya ng durian ay maaaring magdulot ng weight gain, isang risk factor sa maraming chronic diseases sa senior population. Bukod sa fat at calories, ang durian ay may mataas na carbohydrate content. Isang tasa nito ay naglalaman ng humigit kumulang 66 gramo ng carbohydrates, kung saan mahigit 20 gramo ay sugar. Para sa mga seniors na may diabetes o insulin resistance, ito ay maaaring magpataas ng blood glucose levels kung hindi ikokontrol ang dami ng kinakain. May ilang babala rin kaugnay sa potassium content ng durian. Ayon sa National Institutes of Health NIH 2020, ang isang tasa ng durian ay may halos 100 mg ng potassium. Bagamat mahalaga ang potassium para sa normal na muscle function at blood pressure regulation, ito ay kailangang limitahan sa mga may chronic kidney disease CKD. Ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na maaaring makasama sa puso at ugat ng dugo. Dagdag pa rito,
Sa ilang kultura ay may paniniwalang hindi dapat pagsabayin ang durian sa alkohol, bagamat kulang pa ang matibay na ebidensyang siyentipiko. May mga ulat na nagpapakita ng hindi magandang epekto sa metabolism kapag pinagsama ang durian at alak. Partikular sa mga matatandang, may mahinang liver function. Rekomendasyon para sa mga seniors na may maayos na kalusugan at walang sakit sa puso, bato o dugo. Ang durian ay maaaring kainin sa napakaliit na bahagi. Halimbawa, 2-3 kutsara lamang. Huwag itong gawing regular na bahagi ng pagkain at iwasan ito kung may kasalukuyang dietary fat restriction, CKD, o uncontrolled diabetes. Kung may alinlangan, mainam na kumonsulta sa doktor o rehistradong dietitian bago isama ito sa meal plan. Ang saging ay isa sa mga pangunahing prutas na karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na dieta ng maraming Pilipino at matatanda sa buong mundo. Ito ay madaling nguyain, mayaman sa potassium, vitamin B6 at fiber, na mahalaga para sa muscle health at digestion. Gayunpaman, kapag ang saging ay labis ng hinog-lantang hinog, nagbabago ang ilang katangian nito na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga taong nasa edad 60 pataas. Ayon sa USDA Food Data Central 2021, isang medium-sized na saging halos 118 gramo ay may taglay na 14 gramo ng asukal at humigit kumulang 20-70 gramo ng carbohydrates. Kapag ito ay sobrang hinog, ang starch sa prutas ay mas mabilis na nagiging simpleng asukal, dahilan kung bakit ang glycemic index GI ng saging ay tumataas habang ito'y lumalambot, mula sa GI score na 51 sa hindi pa masyadong hinog na saging. Ito ay maaaring tumaas sa 62 o higit pa kapag lantang hinog. Ayon sa datos mula sa University of Sydney Glycemic Index Database 2022. Para sa mga seniors na may diabetes o impaired glucose tolerance, ang pagkain ng lantang saging ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar levels. Ang ganitong uri ng sugar spike ay kadalasang sinusundan ng glucose crash na maaaring magdulot ng panghihina, pagkapagod, o pagkahilo, mga sintomas na delikado sa mga matatanda, lalo na kung may kasamang gamot para sa blood sugar control. Isa pang mahalagang aspeto ay ang mataas na nilalaman ng potassium sa saging ayon sa National Institutes of Health NIH. 2020. Isang medium banana ay naglalaman ng humigit kumulang 400 mg ng potassium. Bagamat makabubuti ang potassium sa regulasyon ng blood pressure at muscle contraction, ito ay kailangang bantayan sa mga pasyenteng may chronic kidney disease CKD o reduced kidney function. Sa ganitong kondisyon, ang sobrang potassium sa dugo hyperkalemia ay maaaring magdulot ng irregular heartbeat o mas malalang komplikasyon sa puso. Bukod pa rito, ang ilang matatanda ay nakararanas ng bloating o gastric discomfort pagkatapos kumain ng labis na lantang saging, lalo na kapag ito ay hindi isinama sa balanseng pagkain. Maaring ito ay dulot ng fermentation ng natural sugars sa bituka o kakulangan sa digestive enzymes sa edad. Rekomendasyon para sa mga seniors na may maayos na kalusugan. Ang saging ay maaaring isama sa dieta sa katamtamang dami, mas mainam kung hindi labis na hinog, upang mapanatili ang mababang GI. Halimbawa, kalahating piraso ng saging kasabay ng almusal na may protina o whole grains ay mas ligtas kumpara sa pagkain ng buong lantang saging ng mag-isa. Para sa mga may diabetes o problema sa bato, ipinapayong kumonsulta sa doktor o rehistradong dietitian bago ito isama sa araw-araw na pagkain. Iwasan din ang pagkain ng saging sa anyo ng banana Q, turon, o prinitong bersyon
dahil sa karagdagang asukal at mantika. Ang ubas ay isang prutas na madaling kainin, matamis, at madalas na iniuugnay sa mga antioxidant tulad ng resveratrol na maaaring makatulong sa kalusugan ng puso. Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong aspeto nito, ang ubas ay may ilang katangiang kailangang isaalang-alang ng mga matatandang may kondisyon sa blood sugar, timbang, at metabolismo. Ayon sa USDA Food Data Central 2021, isang tasa ng ubas humigit kumulang 151 gramo ay naglalaman ng 23 gramo ng sugar at halos 27 gramo ng carbohydrates. Sa kabila ng natural na pinagmumulan nito, ang asukal sa ubas ay mabilis na naa-absorb ng katawan dahil sa mababang fiber content at maliliit na sukat ng bunga. Ito ang dahilan kung bakit ang ubas ay may glycemic index na nasa 59 at glycemic load na 11 ayon sa datos mula sa University of Sydney. Glycemic Index Database 2022 moderate na antas, ngunit maaaring makaapekto sa blood sugar kung hindi makokontrol ang dami ng kinakain. Sa mga seniors na may diabetes o pre-diabetes, ang sobrang pagkain ng ubas ay maaaring magdulot ng postprandial hyperglycemia, isang kondisyon kung saan ang blood sugar ay mabilis na tumataas pagkatapos kumain. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Aging Research and Clinical Practice 2019, ang postprandial glucose spikes ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng cardiovascular disease sa mga matatandang may metabolic syndrome. Bukod dito, ang ubas ay mataas sa fructose, isang uri ng simpleng asukal na, kapag labis ang konsumo, ay maaaring mag-contribute sa pagtaas ng liver fat. Sa ulat mula sa European Journal of Clinical Nutrition 2020, ipinakita na ang sobrang fructose mula sa prutas at fruit juice ay may kaugnayan sa mas mataas na insidente ng non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. Isang kondisyon na karaniwan sa mga matatandang may sedentary lifestyle. Isang mahalagang punto rin ay ang posibilidad ng hindi sinasadyang labis na pagkain ng ubas. Dahil maliit ang bawat piraso at madaling nguyain. Maraming tao, lalo na ang mga seniors, ang nakakakain ng higit sa inaasahan. Madalas, ang isang tasa ay hindi sapat upang busugin, at kung hindi binabantayan, maaring lumampas sa 2-3 tasa sa isang upuan, nakatumbas ng halos 50-70 gramo ng sugar. Dagdag pa rito, ang mga dried grapes gaya ng pasas raisins ay mas concentrated pa sa asukal. Ayon sa parehong source mula sa USDA, isang maliit na 1/5 tasa ng raisins ay may halos 29 gramo ng sugar, na halos doble ng fresh grapes sa parehong timbang. Ang mga ito ay hindi inirerekomenda sa mga matatandang may diabetes o sumasailalim sa weight management plan. Rekomendasyon para sa mga seniors na may stable na blood sugar. Maaring kumain ng ubas sa kontroladong dami. Halimbawa, 8 hanggang 10 na piraso lamang. Bilang bahagi ng balanced meal. Mas mainam kung isasabay ito sa protina o healthy fat upang bumagal ang sugar absorption. Para sa may diabetes, mataas na triglycerides o fatty liver, ipinapayong iwasan ang labis o regular na pagkonsumo ng ubas, lalo na sa anyo ng juice or dried versions. Palaging ikonsulta sa dietitian ang anumang pagbabago sa prutas na bahagi ng araw-araw na pagkain. Ang pinya ay isang tropikal na prutas na kilala sa taglay nitong vitamin C, manganese, at enzyme na tinatawag na bromelain, na maaaring makatulong sa digestion at inflammation control. Gayunpaman, para sa mga senior citizens, lalo na iyong may sensitibong tiyan o kasalukuyang kondisyon sa pagtunaw ng pagkain, ang regular at labis na pagkonsumo ng pinya
ay maaaring magdulot ng ilang hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan. Ayon sa datos mula sa USDA Food Data Central 2021, isang tasa ng hiniwang pinya humigit kumulang 165 gramo ay naglalaman ng halos 16 gramo ng sugar at 22 gramo ng carbohydrates. Ang sugar content na ito ay maaaring maging dahilan ng blood sugar fluctuations, lalo na sa mga matatandang may type 2 diabetes o impaired glucose tolerance. Habang ang glycemic index GI ng pinya ay nasa moderate level na humigit kumulang 59 ayon sa University of Sydney Glycemic Index Database 2022. Ang glycemic load nito ay maaaring tumaas depende sa dami ng kinokonsumo. Bukod sa epekto sa blood sugar, ang pinya ay kilala sa mataas na acidity. Ito ay may natural na pH level sa pagitan ng 3.2 hanggang 4.0 na ginagawa itong isa sa mga acidic na prutas. Sa mga matatandang may gastroesophageal reflux disease GERD, gastritis, o iba pang kondisyon sa tiyan. Ang pagkain ng pinya ay maaaring magpalala ng sintomas gaya ng heartburn, bloating, at acid regurgitation. Ayon sa American Journal of Gastroenterology 2020, ang mga prutas na may mataas na acidity ay kabilang sa mga pangunahing trigger foods ng acid reflux sa mga taong mahigit 60 taong gulang. Ang bromelain, bagamat may positibong epekto sa ilang aspeto ng kalusugan, ay maaari ring magdulot ng gastric irritation sa ilang tao, lalo na kung ang pinya ay kinain nang walang laman ang tiyan. Bukod dito, may mga pag-aaral na nagpapakita ng posibleng interaksyon ng bromelain sa ilang gamot, gaya ng blood thinners anticoagulants. Ayon sa ulat mula sa National Center for Complementary and Integrative Health NCCIH 2020, ang sabayang paggamit ng bromelain at anticoagulants ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo, na isang seryosong issue sa mga matatandang umiinom ng maintenance medications para sa puso o stroke prevention. Dagdag pa rito, ang pinya ay naglalaman ng mataas na antas ng natural fructose, na kapag labis ang konsumo ay maaaring magdulot ng abdominal discomfort o diarrhea, lalo na sa mga matatandang may fructose malabsorption o irritable bowel syndrome IBS. Sa ganitong kaso, ang pagkain ng pinya ay maaaring hindi lamang makairita sa tiyan, kundi magdulot din ng electrolyte imbalance kung hindi agad maagapan. Rekomendasyon para sa mga matatandang may sensitibong tiyan, GERD, o kasalukuyang sumasailalim sa maintenance therapy na may anticoagulants, ang pinya ay dapat kainin sa katamtamang dami lamang, halimbawa 2-3 hiwa o humigit kumulang 1 sa kada kain. Mainam na isama ito sa pagkain na may protina upang mabawasan ang gastric irritation. Iwasan ang pagkain ng pinya sa walang laman ang tiyan at huwag sabayan ng ibang acidic foods. Para sa may diabetes, palaging suriin ang blood sugar response pagkatapos kumain ng pinya at ikonsulta sa dietitian bago isama ito sa regular na meal plan. Bagamat ang prutas ay bahagi ng isang balanseng at masustansyang pagkain, mahalagang tandaan na hindi lahat ng prutas ay ligtas sa lahat ng kalagayan ng kalusugan, lalo na para sa mga nasa edad 60 pataas. Ang mga pagbabagong dulot ng pagtanda tulad ng mas mabagal na metabolismo, pagkasensitibo ng tiyan, at pagkakaroon ng chronic conditions gaya ng diabetes o sakit sa bato ay nangangailangan ng mas maingat na pagpili ng pagkain. Kabilang ang prutas. Ang 7 prutas na tinalakay sa video na ito ay hindi nangangahulugang kailangang tuluyang iwasan sa lahat ng pagkakataon. Ngunit dapat kainin ng may tamang dami, oras,
at alinsunod sa medikal na kondisyon ng isang tao. Ang konsultasyon sa doktor o rehistradong dietitian ay nananatiling mahalagang hakbang bago gumawa ng malalaking pagbabago sa diet, lalo na kung may kasamang maintenance medications o long-term health plans. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para makatulong din sa ibang seniors at kanilang pamilya. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang gabay sa nutrisyon at kalusugan para sa mga edad 60 pataas. At i-comment sa ibaba aling prutas ang madalas mong kainin. At nais mo bang malaman kung ligtas ito para sa iyo